Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa mga may Sun, Moon, at Rising sign na Scorpio for December 8 to 14. Gulo kasi ng mga pusa eh. So, kung bago po kayo sa ating channel, subscribe, like, and share. At tandaan natin that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, kasi importante siya, sa dulo ng video may link tayo para dito. And kung gusto nyo pong magkaroon ng access sa upcoming predictive readings po natin, click mo lang yung join button sa baba. Or kung gusto mo supportan ng channel na lumago, you can use the thanks button po. Scorpio, how are you? So, meron tayo ditong The Magician. Ayan. So, ayan na nga. Ang daming ganap talaga sa house mo ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit. Andoon na may part na na-overwhelm ka. Pero ang nakakatuwa dito, napapansin mo ba, Scorpio, yung mga, sorry sa term yung mga walang kwentang tao, yung mga walang ambag sa buhay mo, yung mga feeling pa importante, feeling matalino, feeling basta lahat na ng feeling, unti-unting nawawala sila. Unti-unting nabubura sa buhay mo. Yung mga tipong, maybe in social media, mag-vote ka lang na in-unfriend ka or in-unfollow ka. And, eto yung nakakatawa. Di ba? Sila yung nagmagaling, di ba? Feeling nila, ay, okay lang. Si Scorpio lang naman yan. Pero napansin mo ba din na parang nasisira yung buhay nila? Parang unti-unting lumilit yung mundo nila. Mandaming may mga nagagalit sa kanila, may mga issue sa kanila. At nakakatawa, hindi mo naman inaalam kung saan lumalapit sa'yo. Yung nakakatuwa. Siguro ito yung pahabol ni retrograde, the post-shadow of Mercury, since nag-retrograde siya sa Sagittarius and Scorpio. Because andun yung point na nagiginansyalan ka na sa kanila. Ang laki na pinagbago mo. Dati masyado kang concern sa kaganapan sa mga buhay ng mga tao sa paligid. Ngayon parang, kasi alam mo naman na between sa inyong dalawa o ng mga taong yun, mas kailangan ka nila kumpara sa kailangan mo sila. Diba? Ngayon, ano ba yung crossing mo ngayon lang? So we have here is the Five of Swords. Ayun lang, nakakaloka lang kasi ang daming tumatakbo ng ideas sa isipan mo. Kumbaga napapansin mo, ang dami mong pwede naman yung ganito or gawin ko kayong ganyan or this one or that one. Andoon na ikaw yung kakapart ng may taranta factor na hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Hindi mo alam kung saan ka magpo-focus. At ang nakakatuwa, nauntog siya, sorry. Ang nakakatuwa pa, yung hindi mo nga, may mga foresee na parang may parating pa na mga bagay na nagpe-prepare ka na. Kasi breakthrough mo na to eh. Ito na yung moment na sabihin na lang natin na this is your time to shine. Kumaga, hinahayaan ng universe yung limelight mapunta sa'yo. Yung point na, this is your time to shine naman, di ba? Kumaga ito na yung moment na ikaw yung bida sa sarili mong kwento. At yung mga kontrabida, ayan na. Nakuha na lang yung para sa kanila. Ikaw, anong gagawin mo? Simple lang. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Tuloy mo lang yung mga, ipagpatuloy mo yung fino-focus mo. Kasi at the end of the day, yun yung importante ngayon daya mo sila magsalita, ayaw mo masira yung mga buhay nila. You did your part. Yung part mo, pero sabihin na lang natin na, yun yung trip nila Diba? Ay, magagawa. This card mo is the Three of Swords. Yes, I understand. Andoon na may mga gusto kang sabihin na mga masasakit na bagay sa ibang tao. Doon sa mga to, especially itong mga to na yung mga feeling nga. Feeling magaling, feeling matalino. Ayan. Lahat ng klase ng feeling. Pero banu naman talaga. Alam mo yung tip, ang dahil mo gusto sabihin. Gusto mong, kumbaga, buweltahan, salitaan na kung ano-ano. Pero wag na. Sabi nung cards. Keep it to yourself. No, kung hindi mo tagang mapigilan, may mga trusted persons ka sa paligid mo. 1 or 2 person na alam mong walang laglagan, na pag sinabi mong sa inyo lang yon is sa inyo lang talaga yon. Doon ka maging honest. Kasi kung hindi mo
maisabi. Now, if sabihin lang natin, wala naman talaga, well, sabihin natin, i-print, ano na siya, isulat mo. Ito, gagawin ko siya. Isulat mo, yung gusto mo sabihin, then once na ilabas mo na yung mga negative thoughts mo, yung papel sunugin mo. Di ba? Nailabas mo siya nang walang nakakaalam. So, wag na patulan. Kasi, huwag ka na bumaba sa level nila. Kaya mo na lang yung universe na ibaba sila na ibaba. Kasi, God opposes the proud and gives grace to the humble. So, medyo mag-take effect talaga siya sa'yo. Itong promise na to. Now, yung foundation mo na pinag-uusapan natin, we have here is the High Priestess. Okay, medyo wag kang mawindang na parang walang masyadong binibigay na directions ang universe sa'yo. Yung mga moments natin na parang feeling, yung nakakaramdam ka ng impressions or may idea ka kung ano yung gagawin mo. Tapos ngayon parang bilang medyo blanco. Huwag kang magtaka. It's part of the training ng universe sa'yo. Part yan ng blessing ng universe. Meaning, hindi naman sa lahat, ito na yung moment, natuturuan ka ng universe, paano ka maging patient para ma-receive mo yung message niya, para matanggap mo yung direction niya. Kumbaga sa isang batang iniwan ng nanay sa may checkout lane ng grocery, at sinabi sa bata na yun, diyan ka lang. Di ba? Kaya kung naranasan mo na yun ng bata ka. So, huwag kang matakot kasi the universe is always, sabi nga, never too late, never too early. Laging perfect timing. Kasi timing is very important sa universe. Kasi meron na siyang timeline na ginawa. Ngayon, kung hindi natin masusundan yung timeline, yung impact, hindi malakas, hindi maganda. So, kung saan ka iniwan ng universe, stay where you are and wait for the next step. Kasi in the past, we have here is the King of Wands. Now, Scorpio, andoon kasi ibabalik ng universe yung part na, yung ibabalik niya yung pagiging patient mo. Remember yung animal sign mo, Scorpion? Kaya niya maghintay sa ilalim ng buhanginan ng matagal bago may dumaan or makakuha siya ng kanyang makakain, makakuha siya ng kanyang prey, di ba? Na meron siyang i-ambush na sabi natin may ibang hayop. So ganun yung tinuturo sa'yo. Binabalik lang. Kasi once you make that ambush, diba? May timing siya, and the perfectest timing, you have a meal. Kasi in the future, meron tayo dito sa'yo na 9 of Wands. Dude, ready ka na ba din? Ready ka na ba na mag-expand ng knowledge mo at the same time magtuturo ka din sa mga tao? I-share mo, kaya ano tuturo ko? Alam naman akong alam. Dude, yung mismo experiences mo, yung storya ng buhay mo, yan yung magiging maituturo mo. Kasi sa bawat mga nangyari sa iyo sa nakaraan, may dala yan ng karunungan, meron yang kaakibat na kaalaman. Yun yung magiging regalo mo sa mundong ito. Very unique yung experiences mo, yun yung i-share mo sa amin. Yun yung magiging blessing mo. Yun yung gagamitin ng universe para for you to be on the limelight naman. Kasi marami makaka-relate. Kala mo, yung mga pinagdaanan mo, ikaw lang magbe-benefit nun? No. Yan yung gift mo para sa aming lahat. Thank you in advance. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, invite kita to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa ating mga future videos and to view ang upcoming predictive readings natin, i-click mo lang yung join button sa baba. For now, tuloy natin yung reading mo. Physical environment mo, we have here is the card of the judgment. Ayan, so, meron pa, hindi pa tapos. So, may mga tao pa na sabihin natin, kusa na lang silang mawawala sa landas mo. So, huwag kang magtataka na parang kung sa mga social media mo nawawalan ka ng mga subscribers, followers, or friends. Okay lang yan. Una-una sa lahat, wala naman silang ambag sa buhay mo. Pangalawa, sino ba sila, di ba? Kasi kung ikaw na mag-analyze, yung mga yan na umalis sa life mo, ano ba yung naging ambag nila sa'yo? Ano ba yung naitulong nila para umangat yung life mo? At tingnan mo ngayon kung ano yung ginawa mo na ambag sa buhay nila.
Ano yung opportunities na binigay mo sa kanila? Ano yung mga break na inoffer mo sa kanila? O, di ba? Kung sabi natin, ang range is 100%, 90% ikaw ang nag-ambag. So, wala kang kawalan dito. Sila ang may kawalan. Sila ang, sorry sa term, sila yung walang kwenta eh. Nagkaroon na naman sila ng worth dahil din sa'yo. Tsaka sorry yung mga yun, ang term ko matatago sa kanila, linta. Siguro masyado ka lang kasing mabait talaga. At may kapasidad ka na makita yung potensyal ng ibang tao at gusto mo sanang tulungan silang mailabas yon. Pero sa mga palad, hindi lahat ng tao is marunong pagyamanin yung mga ganong klaseng pagpapala na binibigay sa kanila. So, let's walk out. Let them walk out. Now, your emotional environment we have here is the 3 of Wands. Okay. Well, you are expecting some good news. Parang ang dami sa inyo, parang nakakaramdam kayo na, bakit parang feeling ko may magandang mangyayari? May makatatanggap ako ng mga positive news. Well, actually, confirm ko na meron. Those are the signs na ipapadala sa universe. Kaya inuna mo na tanggalan yung mga linta sa buhay mo eh. Kasi para hindi sila makashare doon sa mga pagdarating sa'yo. Kumbaga, deserve, para sa'yo to. Deserve mo sa'yo to eh. Hindi to dapat i-share. No, lalo sa mga tao na wala namang ambag sa life mo. And this is also a part na kumbaga, sabi ng universe, this time, i-share mo siya sa mga tao who really values you, who really loves you. Andoon na yung meron man or wala, nandyan sila para sa'yo. At least, medyo hindi mo na, ayun yung point na ikaw yung makikinabang more and more. Yes, nakakatuwa. I mean, masaya sa loob na mag-share tayo. Pero, ang lesson sa'yo dito ng universe, piliin mo naman kung kanino ka mag-share. Piliin mo naman kung kanino mo ipapaambon yung ibang pagpapala. Kasi, tulad ng isang lupa, hindi naman lahat ng lupa pwede mong tamnan ng binhi para magpatubo ka doon ng halaman, di ba? So, choose wisely. Ito na yung point na yun. Your hopes and your fears, we have here is yung 7 of Swords. So, andoon na merong mga addition na parang din yung may part sa inyo na may mga kailangan akong matutunan, may mga kailangan akong maintindihan, may mga kailangan akong ma-absorb. So, eto na yon sinasabi ng universe na, hey, sabi ng universe, eto na yung point na bigyan kita ng mga bagong knowledge. I-sharpen natin yung mga skills mo. Huwag ka eto na yung moment na bibigyan ka ng universe, pwedeng mga mentors or trainings, maybe i-drive ka niya papunta sa mga videos na kailangan mo or books, ayan. So, or podcast. So, i-open, eto na, be open sa mga pamamaraan kung paano ka ititrain ng universe para makuha mo yung knowledge na kailangan mo. Kasi in the future, we have here is yung 2 of Wands. Dude, there will be a lot of physical movements sa life mo in the next few weeks. Actually, medyo few months din. These physical movements will, kumbaga, ito yung travels na may mga parating. These travels are required kasi magkakaroon ka ng expansion. It could be work-related, business-related, pero it will allow you to be known, medyo ma-expose ka. And ito yung mga tipong point na hindi mo gusto na mapunta ka ng limelight, pero kailangan mapunta ka ng limelight kasi that is part of your expansion. So, ito na yung point na medyo yung pagiging makapalamukha natin is gagamitin natin kasi haharap kayo sa maraming tao pa. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At don't forget to subscribe, like, and share. At kung gusto mo mag-access ng ating predictive readings, upcoming predictive readings, i-click mo lang yung join button sa baba. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po sa Baguio City, have a great day. Bye for now.